Eto po yung post netong si Maharlika, ang kilalang DDS vlogger na medyo talamak. Eto, Tay, mang-scam na naman kami. Alam mo naman, alam naman natin, dalawang grupo yan itong mga DDS vlogger. Yung isa ay grupo nga ni um, nung kabit ni Digong daw, at yung isa ay grupo nga netong sina Maharlika at sina Vic Rodriguez. Ang lala, no? Etong si Attorney Vic Rodriguez, naandun ka na eh. 'Di ba? Positibo na ang tingin ng tao sa iyo, pero nagpakababa ka. Nagpakatanga ka, nagpakabobo ka rin, nagbububobohan ka rin. Lawyer, ganito ang kinasadlakan. Nagpagamit sa mga diehard at nagpaka-sleazy. Yon, hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign. Yan ang sinasabi natin si Maharlika. Pero kailangan lang namin gamitin ang pangalan mo. Pero wag ka, itong si Sara Duterte po ay nakaisa rin dito sa campaign na ito. Na ang ibig sabihin, mukhang nabudol din ba siya? Nagpabudol siya? Gusto lang niyang maging maging makita ang presence niya sa ganitong campaign para mas maraming mabudol? Yun ba? Bottom line, lahat ng yan panloloko. Bottom line, niloloko ni Sara Duterte ang sarili niya at ang mga supporters niya. Buti hindi kami daw pinilit, sabi natin si Maharlika. Kasi doon sa campaign na ito, hinihingi yung address, phone number, at mukhang ID number din daw. Pati signature nga, syempre. At talagang delikado yan. Kung ang pag-uusapan natin ay privacy, security. Para sa OFW, huwag magpabudol muli. Totoo yon na ang madalas mabudol sa mga ganitong klaseng racket nitong mga diehard ay ang mga OFW. Pero yun nga, ang paniniwala ng mga eksperto, mukhang nagigising na ang karamihan sa mga OFW. At yun nga, yan ang madalas or ang pinakamalaking pundasyon dati ng mga Duterte. Pero sa ngayon, malaki na ang nabawas dito sa mga OFW na nagpapabudol. Ang ilan sa kanila sa tingin ko ay mukhang natauhan na. Huwag nyo daw ibigay ang passport, home address, phone number, at syempre nga, yung full signature nyo. Yan. So, ibig sabihin, kalokohan lang talaga itong signature campaign na ito. Kasi ang ilan sa, or ang iba dyan, hindi naman talaga nilalagay ang totoong pangalan nila, ang totoong phone number. At syempre, mukhang hindi naman talaga totoong signature nila yung naandun. Sabihin nga lang na marami ang nakiisa dito sa campaign na ito. Ang sinasabi nga, ang kaso ni Digong sa ICC ay hindi popularity contest.